Let us read Romans chapter 5, verse 17 sa King James Version. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Please be seated. Makadto kita sa importante nga kamatuoran. God as the giver of life has the right to command. And Adam, a created being, has an obligation to obey. Siya nga Diyos nga naghatag sing kabuhi. He has the right to command. Kagdayon si Adam, the first created being, has an obligation to obey. Kagdayon, kung imo lang taon dere, the problem is the word offense. Ang problema sa King James Version is the word offense. For if by one man's offense, death reigned by one. Ano ning word nga offense? Ang iban nga translation nagtranslate sa offense nga gitawag ya sala, pagka Manila pason, sin or transgression. Dayon, breaking the law that result to injury, hurt feeling, and displeasure. Amuna nga sa iyag gisuay ang kabubuton sa Dios nagresulta sa injury. He injured himself. Amuna nga siling pa ni Apostle Paul, even the creation is groaning in itself because of the offense, the transgression sa atong ginikanan. Kagdayon, hurt feelings and displeasure. Ang problema mo ni, ini nga word. Makadto kita sa, makita na to sa King James Version, ang reign of death. Ang paggahom sa sala. Ang word nga reign of death in this text, according to Adam Clarke commentary, is personified and represented as reigning over the human race, and death is known as reigning by the destruction of its subject. Amuning consequences sa sala. Ang Diyos ya, kung pamangkuton nimo ang Biblia, sino ang makasasala? Ang una nga sabat, ang tao nga nagpakasala. Right? Pero sa madalo nga pagtuon, nagahimo ta sing sala because we are sinners by nature, by nurture, and by heredity. Nakahimo ta sing sala because of the word originated sin, inherited nga sala, Adamic nature of sin nga napanubli ta sa aton mga katigulangan, especially sa kay Adam kay. Amuna nga tungod kay imo makita ara ang sala, imo makita iya. Kung imo tan-awon,
sa bersikulo 12 in context sa sini nga gitawag nga teksto. Anong hambal sa bersikulo 12? Pasahon ta. Subong nga paagi sa isa ka tawo, bas gugunta, busa subong nga pinaagi sa isa ka tawo, nagsulod ang sala sa kalibutan, kag pinaagi sa sala ang kamatayon, kag gani ang kamatayon naglaton sa tanan nga tawo, kay ang tanan nakasala. Isa sa mga teologya nagsiling, sin entered as a po into a city. Siling pa ni Robinson. Ang sala ko no nagsulod, subong isa kaaway sa isa ka syudad. Amo na kung isa ka syudad, ara na ang pagkamakasasala, imo makita iya. May mga paghibi, may mga kabudlayan, may mga misery. Siling pa sa sining at theologian, evolve into a fold. Ang offense, ang sala, kag transgression, parehas na sa isa kag itog manunukob nga sapat nga nakasulod sa imo mga alaga, kanding karniro nga mo ang nagtukob. Iplig into a house. Kagdayon, as an enemy to destroy, a thief to rob, a poison to inflict. Amo na ang sala. Amo na nga kon maghambal gani ka, ang consequences sa sala is epidemic, balatian, affliction, calamity, or evil. May apat ka elemento sa kasalanan nga nakomitar sa aton mga ginikanan. Number 1, unbelief because they ignored the command of God. Ang hindi pagkamatinuhuon sa sugo sa Diyos. Amuning isa sa mga elemento sa sala. Sa transgression. Ikaduha, ambition because they aspire to be gods. Nagahandom sila nga mangin Diyos. Hindi na sila mangin kontento pa nga tinuga lang, kundi gusto na sila nga manunuga. Knowing good and evil. Ikatatlo is the word sensuality, because they want to gratify their animal appetites. Ang mga fathers, gitawag ni sa Latin word nga animalitas sensualitas. Amo na nga ang immorality ara, prostitution ara, tanan nga klase sa kalautan, imo makita ara because of the word sensuality. Kagdayon ini ikaapat, ingratitude. Because they turned against that God who had spread around them every enjoyment. When God created Adam and Eve, ang tanan nga ara sa ila palibot, makapalipay sa ila. Ang tanan nga ara sa ila palibot, hindi kakakita nga may sagbot. Hindi kakakita nga din imo makita may poisonous nga herb nga makahililo sa ila. Ang tanan nga gihimo sa Dios, He was surrounded, siling pa,
Siling pa niya, they turn against that God who had spread around them every enjoyment. Amo na nga kung ang isa ka tao, maka-experience siya nga ang tanan nga mga maayo nga mga butang, nga ara sa iya palibot, ginasuplayan sa maayo nga mga butang, kinalan maghalong siya. Nga din, hindi siya kaangay sa aton mangginikanan nga nakakomitar sa sin of ingratitude. Kag amuni ang rason nga diin imo makita naghari ang kamatayon. Amuni ang rason nga may mga aksidente. Amuning rason nga may balatian. Amuning rason nga diin may mga kapigaduhon. Because may misery, may affliction, tungo kay ina nga mga butang, direkta nga consequences sa apat nga elemento nga ginhimo sa tao against sa Dios. Kag kung imo lang taon ang teksto, mabalik ta sa teksto. Siling padre, much more, the which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Shall reign in life. Siling pa niya, much more. Ang una makita nimo ang paghari sa kamatayon. Muna nga, makita naton sa aton mga lawas, sa nagaidog ang aton edad, gakaluya ta, gaputi ang aton buhok, gakunot ang aton mga panit, because may operasyon sa paggahom sa kamatayon sa aton mismo lawas. Kagdayon kung imo tan-awon diri, much more the which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Reigning in life is the consequences of receiving the gift of God's grace. Ang paghari sa kabuhi, isa ni ka-consequences of receiving the gift of God's grace. Therefore, receiving the grace is the necessary qualification on our part for reigning in life. Ang pagdawat sa grasya sa Dios, amuning isa ka gitawag giya necessary qualification on our part for reigning in life. Ano ning grasya sa Dios? Si Wilkerson naghatag sing gitawag tatlo ka kahulugan. Ano ang grasya sa Dios? Ano ang gugma sa Dios? Kag ano ang kaluoy sa Dios? Naghatag sa sing kahulugan nga sa dira nga ang tao nakasala. Waay na siya hatagi puder sa Dios. Waay na siya duog sa pagtindog sa presensya sa Dios. Kag ang Biblia nagsiling nga kung ang isa ka tao hindi una magrasyahan sa Dios,
bisan ang iya pagpangamuyo, dulumtanan at tubangan sa Dios. Amo na nga kung ang isa ka tawo makabatyag sa sabat sa iya mga pagpangamuyo, kinahanglan mahibalo siya nga nag-abot ang sabat tungod kay una ang grasya sa Dios nag-abot siya kabuhi. Palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon, ano ang gitawag ya gugma sa Dios? Siling fa, sa sining at yulo dyan, amuni ang gitawag kinaiya sa Dios nga diin nagabaylo sa imo destiny. Sa dira nga ang tao makasasala ang iya destiny kalaglagan. Sa dira nga ang tao nakasala ang iya gitawag iya lalambuton, chaos, destruction, kag sa katapusan amo ang lake of fire. Pero tungod sa gugma sa Dios, sa dira nga mag-abot ang pagigugma sa Dios, ibalhi niya ang imo destiny. Imbis pakadto ka sa kalaglagan, pakadto ka sa gitog kamatayon, pakadto ka sa hindi maayo nga lalambuton, kung madawat mo lang ang grasya sa Dios, iuli ka sa insakto nga posisyon nga diin makalambot ka sa imo destiny. Palakpakan nato na Ginoo. Pero labaw sa tanan, siling pa sa sining at yulod yan, ang kaluoy sa Diyos. The mercy of God. The compassionate sorrow for someone suffering distress or unhappiness. Ining kaluoy sa Diyos. Sa dira gali nga ang tao maghibi siya tungod sa iya kabudlayan, sa iya kasakitan, sa balatian nga iya ginaantos. Ang una makabati, hindi ang iya asawa, hindi ang iya gitawag iya kabataan. Ang una makabati sa iya paghibi, kag siya paglamentasyon, amo ang Diyos nga maluluyon nga nagahatag siya sa iya kabuhi. I would like to repeat. When Job encountered God, sa si Job nakighambal sa Diyos, kagdayon ginbuksan sa Diyos ang mystery of creation. Isingganan sa Diyos, Job, way ka bala kahibalo? Nga tungod sa akon pagkamaluluyon, kung ang isa ka uwak, hindi na kasarang sa pagpakaon sa iya buto. Kagdayo nagatyabaw na sa kagutom. Ako nga Diyos, ang nagapangita sing pamaagi, nga mabuhi siya, agod magapadayon ang kaliwatan sa mga pispis nga uwak. Amo na ang Diyos. Sa dira nga sobra 14 kaadlaw, way ko kasimba, duwa kasi Domingo. Sobra 14 kaadlaw, nga ara ko sa banig. Pero ang Diyos,
Sado kamayo. Palakpakan na ito na Ginoo. Hallelujah. Sa dira nga diin, ara ko sa ital-ital nga kahimtangan. Kag saksi ni ang akon nars nga ihado. Hado Jobert? Please rise. Rapakan na ito na Ginoo. Nagistoryahanay kami. Paano ko hado makakadto sa ospital? Siya maninoy. Way pa maagi nga makakadto ka sa ospital. Ara ko sa ospital pero way lugar. Yes. At dayon, pasalamat ko. Nga diin, way ko kalambot sa ospital. Pero, ang ospital gidala sa akong balay. Plakpakan na ito na Ginoo. Way ko kalambot sa ospital, nga din imo makita iya, may oxygen, pero ang oxygen nagkadto sa balay. Kagdayon, sa tion sa kabudlayan, munang hambal na kon gaina, during the affliction, your mind will become wild. During the affliction and sickness, your mind will become wild. Ang imo panguna-huna, nga imo na abyan, imo na alalay, hindi na nanimo abyan because he will become wild. Nagkadaiya na lang ang imong mapinsaran. COVID na balin. And then, your emotion will rise and fall. Ang imo emosyon di na mapahamtang. Kag ang imo will, kung imo tanaw, gisgutan tanagay na. The unsettledness of your human will, hindi na mapahamtang ang imo kabubutan. Everything will be shaken. Pero may mga butang talupang doon mo. That with everything will be shaken. Dumdumon ni mo nga may hindi mauyog. Nga amo ang Diyos nga imo gialagad. Plakpakan nato lang. May hindi mauyog. Ang yapulong nga ginhambal sa balaan nga kasulatan. Sa dira nga ara ko sa ital-ital nga kahimtangan kag wala ko kaagi balatian nga kaangay sini. Halin sa ko pagkabata hantod nga amo na ni pangidaron ko, wala ko kaagi balatian nga nagtinir ko sobra 14 ka adlaw sa banig. Why no appetite? Why gana sa pagkaon? Ano nga pagkaon nga imo lantaon, hindi ka namiyan? Pero sa dira nga diin, nagbasa ko sa pulong sa Diyos.
Kagusto ko iwali sa inyo sa palaabuton. I would like to read it. Ang Salmo 24 nagsiling, ang Diyos nga naghimo sa aton mga dalunggan, hindi bala siya makabati. Ang Diyos nga naghimo sa aton sing mga dalunggan, hindi bala siya makabati. Ang dalunggan naton gigamit nato ni in order to enjoy sa pagpamati, sa matahom nga mga tingog sa kapispisan, sa matahom nga mga kalantahon, sa matahom nga mga pulong nga nagaguwa dira sa baba sa iban nga mga tao. Pero ang Diyos naghambal nga ang nagbutang sing dulunggan sa aton, makasarang siya sa pagpamati sa imo mga pagkinahanglan sa iya. Palakpakan naton natin. Makasarang siya sa pagpamati. Makasarang siya. Kagdayon, ang hambal dere, imo makita iya, siling pa niya, siya nga naghimo sa aton sing mga mata, siya nga naghimo sa aton mga mata, hindi bala siya makakita. Ang nagbutang sa imo sing mata, ang nagbutang sa akon sing mata, ang nagbutang sa mata sa mga tao sa sini nga kalibutan. Hindi lang kay ang purpose sa mata, makakita ka sa matahom nga creation in order to touch the beautiful creations of God. Hindi lang kay ang imo mga mata, makakita diin ka magkadto, makakita ka sa imo kadtuan, kag makabalikid ka sa imo ginhalinan, kundi ang buot ipahangop sa salmista, nga ang nagbutang sa imo mata, makakita sa miserable mo nga kahimtangan, makakita sa imo sitwasyon, makakita sa imo balatian, makakita sa tanan nimo nga kasakitan, tungod kay ang purpose nga gibutangan kasing mata, agud nga pagpaintindi sa imo, nga ang Diyos nga nagtuga sa imo, hindi bulag sa imo pagkinahanglan. Hindi siya bulag. Muna nga si Bartimayos, sa nagpalapit sa Ginoo, nagsinggit siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, Son of David, have mercy on me. Gisaway siya sa mga tao. Hipos. Pero, with persistent spirit, padayon siya nga nagasinggit. Jesus, Son of David, have mercy on me. Kagang si Ginisos nagpalapit sa siling si Ginisos, Bartimayos, ano ang himuon ko para sa imo? In the entire revelation of the Word of God, from the New Testament, from the Old Testament, kag sa New Testament, duha lang ang ipamangkot sa Ginoo. Una si Solomon, ano ang imo pangayoon kay ihatag ko sa imo? Kag si Solomon nangayo sing kaalam kag ihatag sa Dios. Si Bartimayos sa dra nga nagpalapit kay Ginisos, nagsiling ang Ginoo, ano gid ang ako himuon sa imo, Bartimayos? Ano gusto mo? Siling si Bartimayos, Ginoo, gusto ko makakita. Kagipakita sa Ginoo. Nga din, ang mata nga bulag. Ang mata nga hindi kakita sa matahom nga creation. Ang mata nga diin ara sa kadulmanan. Ginhatagan sa Ginoo. Sing enerhiya nga di nakita ni Bartimayos ang iya palibot. Kag una nga nakita niya
ang naghatag siya sing pananawan nga mo si Kristo Jesus. Palpakan nato ni Kristo. Pero ini ikatatlo bala. We must be aware as Christian. Siling pa niya diri, ang Ginoo nakahibalo sa ilap ginahuna-huna, nahibaluan nila nga wala sing pulos ang ilang mga rason. Ang Diyos nga nakakita, nakabati, nga nagbutang sa imo sing dalunggan. Ang Diyos nga nagbutang sa imo mata, makakita sa imo kahimtangan, kailan maghalong ka. Amo ni ang Diyos nga nagausisa sa imo pangunahuna. Palpakan na ito na Ginoo. Diyos ni na nagalantaw sa imo pangunahuna. Sa dira nga ara ko sa ital-ital nga kahimtangan. Ang imo pangunahuna gawain. Ya. Ang imo emosyon ga fluctuate. The unsettledness of your will tungod kay imo makita ya. Makakita ka sa mga tao nga mayo sing lawas. Makakita ka sa mga tao nga mayo magkaon, mayo ang appetites. Makakita ka sa mga tao nga din ara sa healthy nga kondisyon. Because sickness and illness is the loss of health. Batyagon mo nga din, maglalain ka. Hindi ba? Kung kaysa magmahay ka, nga naglambot ni Say. Pero nakaayo lang. Kung may relasyon ka kay Kristo Jesus. Palakpakan nato na Ginoo. May relasyon ka kay Kristo Jesus, you will reign in life. Magagahom ka sa kabuhi. Ang nag-wild mo nga pangunahuna, imo makita, madominar mo ni siya, pagi sa pagpinsar nga ang Diyos may plano pa sa imo kabuhi. Palakpakan nato na Ginoo. Ang imo balatyagon nga din ga-ups and down. Tungod kay kung mag-abot gani ang kahimtangan, ngara ka sa balatian, there is a possibility nga mangin childless ka. Mangin bata-bata ka. You will demand something. Yes. Gusto ka nga tatapon, pirme. Gusto ka nga ang imo pangayuon ara. When I was in that condition, nakita na kon to detect the immaturity of your life, you must pass through the process of affliction. Process of illness. Yes. May madiskubrihan ka sa imo kaugalingon. Kagdayon, ang pinakatahom nga discovery, brothers and sisters, you must be aware about this. Hindi kay pagdiskubre sa kabuhi sa iban nga tao. Ang pinakatahom nga discovery, kung madiskubrihan mo, ano ang depekto sa imo kinaya. Daw teori lang na sang una, nga sige pamangkot si Socrates, ano ang yabi sa imo kadalagan?
Siya ang mentor ni Plato. Kag si Plato amo ang mentor ni Aristotle. Kag si Aristotle amo ang gitawag instructor ni Alexander the Great, one of the greatest emperor of history in the ancient world. Siling si Socrates, know thyself. If you want to be successful in life, you must constantly, unceasingly discover yourself. Kag ako nagapati, brothers and sisters, there is no such self-discovery kundi ka mag-agi sa affliction, kundi ka mag-agi sa kabudlayan, hindi ka mag-agi sa kasakitan, bisan pa sa mga balatian. Yes. Pero kung pamangkuton mo, isa sa mga Roman philosopher, kung may nagsala, si Seneca, siling pa niya, if you want to be successful in life, control thyself. Pero initanan ang principle ni Socrates, ang principle ni Seneca. All are useless kung hindi ka kalambot sa ikatatlo nga principle. You can never control yourself. Nabot ang punto nga hindi na ako makontrolar ang kong kagalingan. When I was dira sa Sobra 14 ka, adlaw sa badik. May katatlo nga principle. Kag amo ning principle of reigning in life. Anong hambal sa Biblia? Much more do which receive abundance of grace, and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Shall reign in life. Reigning in life is the consequences of receiving the gift of God's grace. Therefore, receiving the grace is the necessary qualification of our part for reigning in life. Receiving implies our believing in Christ. Repeat after me. Receiving implies our believing in Christ. Retaining our knowledge in Him. Amo na nga ko kaysa gialaw sa Ginoo ang mga kasakitan sa imo kabuhi, gialaw sa Ginoo ko kaysa mga balatian, agud nga ma-retain mo ang pinaka-importante nga knowledge nga may Diyos that is in control of your situation. Plakpakan nato na Ginoo. Retaining our knowledge in Him. Improving our relationship with Him. Ang isa ka balatian, ang isa ka affliction, ang isa ka kabudlayan, nga maglambot sa isa ka tao, manginway pulos ni kung ara ang pagkumod, ara ang pagreklamo, ara ang pagpamasol sa Diyos kag sa iban nga mga tao. When the children of Israel went out from Egypt, Kwarenta ka tuig sila sa 40 ka istasyonan. Nag-agi sila. They passed through the difficult situation in the desert. Ang tuyo sa Diyos. Ang tuyo sa Diyos. Nga gipa-experiensya sila sa difficult terrain, gipa-experiensya sila sa kabudlayan, nga diin,
ma-experiensyahan nila ang bulig sa Diyos. Pero ang hambal sa Biblia, ang Diyos wala nalipay sa ila. Na-miss nila ang blessing sa Diyos. Na-miss nila ang purpose sa Diyos. Tukay ang purpose sa Diyos sa panahon nga diin imo makita ara sila sa kabudlayan, kag manawag sila sa Diyos, sabton sila sa Diyos, kag magdayaw sila sa Diyos, kag maaprisar nila nga may Diyos sila nga makasarang sa pagtipig sila. Palakpakan nato na gid. Pero lain ang ila ginhimo, nagkumod sila. Gibasol nila si Moises, gibasol nila si Aaron, gibasol nila ang Diyos nga nagkuha sila sa Egypt. Entonces, panahon sa kalisdanan, you must be careful. It is a true-to-life experience. Nga panahon sa mag-agi ka sa balatian, kag sa mga affliction, may mga ihutik ang panulay sa imo. Agod magkumod ka sa Diyos. Agod nga magbasol ka sa Diyos. Agod madisgusto ka sa Diyos. Gusto sa panulay, gusto sa ibil, nga mamiss nimo ang blessing. Si Bilheimer nagsiling, one of the greatest lesson in life he has learned in serving the Lord. Siling pa niya, don't waste your sorrow, brother. Hindi pag-usiki ang imo mga kabudlayan. Hindi pag-usiki ang imo mga kapipitan. Hindi pag-usiki ang imo mga kabudlayan na diin maglambot sa imo kabuhi. Na, kung hindi ka lang magkumod, kung di ka lang magreklamo, ang kabudlayan nga naglambot sa imo, ang balatian nga naglambot sa imo, ang misiri nga naglambot sa imo, that is a raw material, that is the gateway, nga din ma-experiensyan mo ang Diyos nga din maayo sa imo. Plakpakan na ito na Ginoo sa inyo. Ma-experiensyan mo ang Diyos nga hindi mapinabayanon. Amo nang hambal sa Biblia, in everything give thanks, for it is the will of God in Christ Jesus concerning you. Napaintindi, sa miserable na ito nga kahimtangan, sa imo miserable nga kahimtangan, God is in control. Plakpakan na ito na Ginoo. God is in control. Improving our relationship with Him. Gialaw sa Ginoo maglambot ang kasakitan. Gialaw sa Ginoo maglambot ang balatian. Agod nga, you can able to improve your relationship with God. Sister Sadya, please rise. Sister Sadya, please rise. Kalambot bala na siya diri. Upod sa aton. Kung way gialaw sa Ginoo. Ang iya gibatyag. Pero karon makapamatuod siya nga maayo ang Diyos. Plakpakan na ito na Ginoo si Sadya. Thank you, God. Hindi ka lang magkumod. Amo na ang imo makita siling pa sa Biblia, those who are written, were written aforetime for our instruction, that through the comfort of the Scriptures, we might have hope. Ang tanan gisulat, agud nga, imo makita iya, pabakuron ka, nga sa panahon sa kalisdanan, may ara nga isa, nga diin, hindi magbiya sa imo. Ano ang hambal sa gitawag iya nga, ano kita? Anong hambal sa kwan? Just ponder these three scriptures. But he that receives seed in the good ground, siya nga nagdawat sa binhi, dra sa maayo nga duta. Kag ang maayo nga duta, diri nagsimbolo na, dito lang sa English, nagsimbolo na sa tagipusuon nga madinawaton. Palpakan na ito na Ginoo.
is that heareth the word at tagipusuon gali nga badina waton utod kag abyan amo na nagapamati sa pulong sa Dios pagpakada to na Ginoo. Mahibalan mo nga may maayo ka nga tagipusuon tungod kay imo makita iya gadawat ka sa pulong sa Dios. Bisan ano na kaabilidaran nga tao, bisan ano na kaalam nga tao, kung hindi siya kasarang, kung hindi siya kabalo mamati sa pulong sa Dios, maayo ang iya kahimtangan, pero his heart is not considered as good ground. Pero bisan way kaalam, bisan kulang-kulang ka sa kahibalo, pero kung sa makabati ka sa pulong sa Dios, kagang pulong sa Dios, mabatyagan mo ang pagmahal sa pulong sa Dios. Mabatyagan mo ang pagpalangga sa pulong sa Dios. Utod kag abyan ano makahimtangan mo sa sini nga kabuhi, may maayo ka nga tagipusoon to kay ang hambal sa Biblia, ang maayo nga ground nagapamati sa pulong sa Dios. Just think about it and understand it. Kag nagahangop sini, which also beareth fruit and bringeth fruit forth, some 100-fold, some 60, and some 30. Brothers and sisters, just remember this. I would like to repeat this because repetition is necessary when there is beauty. There are so many precious and grand promises which our gracious and loving Heavenly Father has promised these people. But it so happened that the promise of sickness, the promise of illness, affliction, tribulation, trouble are one of them. Nga subong sini ang Diyos. Nga paagyon ka sa sini nga kahimtangan. Agud maintindihan mo. Nga may labaw nga nagatatap sa imo, kaugalingon, sobra pa sa imo panimalay. Kag ini nagatatap mo ang Diyos. Ang San Juan 1, versikulo 12, nagsiling, but as many as receive Him, tandaan ginato ni, receiving is the primary requirement in enjoying the blessings of God. Kung kita magkadto sa physical nga realm, ang hangin is a blessing. Pero kung sa gapungko ka karon, muundang ka sa pag-receive sa hangin, you will eventually die. I really believe that Christianity has a basic principle, and that principle is unceasingly receiving the grace, the love, and the mercy of God. Palakpakan natin. Tama? To them who give power to become the sons of God, even to them that believe in His. Ang ido, sapat na. Ang kuring, sapat na. Ang baboy, sapat na. Pero hindi tanan nga sapat, baboy, kuring, kag ido. May milinibo pa kasapat nga way sini nga pamilya sa ido, kuring, kag baboy. Kag tandaan na to ni, I would like to remind it because it is an immortal truth. Kita tanan hinimo sa Diyos. God has given us opportunity to enjoy life. Hinimo tatanan sa Diyos. Pero tandaan mo ni, sa magapungko ka karon, hindi tanan, hindi mo sa Diyos nga tao, anak sa Diyos. Everybody say amen.
Hindi tanan nga tao sa sining nga kalibutan nga hinimo sa Dios, anak sa Dios. Tungod kay mangin anak ka lang sa Dios kung dawaton nimo sing bug-os si Kristo Jesus sulod sa imong tagipuso. Pagka nato na Ginoo. Muna nga kunway ka pagkadawat kay Kristo Jesus. With sincerity and honesty. Ini na ko magsiling sa imo nga kadto ka disto nga. As you ponder the principle of receiving, just open your heart kag singganagin, Lord. Buksan ko akong tagipusoon kag dawaton ta ka sulod sa akong kabuhi. Kag sa madawat ta ka, I will improve my relationship with you. Di ba lang? Kung ginadawat mo ang imo asawa, pinakilala mo ang imo kabataan, gina-improve mo ang imo relasyon sa ila. Kangay sina si Kristo Jesus. When you receive Jesus Christ as your personal Savior, just continue improving your relationship with Him. Just continue to establish intimacy with Him. Just continue to serve Him. Tungod kay ang imo pag-alagad sa iya, may pulos gid. Pagpakan nato na Ginoo. Si Job, kasi conclusion because time is running out. Amuning tao nga sinati sa gitawag extreme nga affliction. Hindi lawg-lawg. Why sa aton diri nga magsubra sa na-experience yan sa sininga tao? Why? Ang ako na-experience yan sa sobra 14 kaadlaw sa banig. Wala ni bisan daw tungaw hindi ka kumparar sa sininga tao. Tawa bala? Pasahon ta. Gani, naghalin si Satanas sa presensya sa Ginoo, kaginhalita niya si Job. Ginhalita niya si Job. Si Satanas siya. Imo makita ang ihandom hindi maayo para sa ato. Inang droga, paonla na. Sigarilyo, paonla na. Pagpatuyang, paonla na. Ang tanan nga kalipayan sa sining nga kalibutan outside sa revelation sa Word of God, it is only a paon. Destruction will come. Pinaagi sa mga hubag nga nagtubo halin si Adan padapa hasta sa iya ulo. Sino ba lang naka-experience sa aton sino? Versikulo 8. Nagkuha si Job sang buka nga kulon kagin kagis ang iya panit samtang nagapungko siya sa abo. 9, nagsiling ang iya asawa sa iya. Matutom kapag ihapon sa Diyos. Hindi siya deklarar ni. Ang iya asawa nagdeklarar nga sa tunga sa kabudlayan, matutom pa siya sa Diyos. You did that to advertise yourself. Imo nahimo sa Christianity, amuning imo na-perform sa Christianity, no? Ang pinakatahom kung ang iban ang makakita, sino ka?
Kita si asawa, matutom kapag hapon sa Dios. Pakamalauta siya agod nga mapatay ka na. Ano? Pero tanawa sa bersikulo. Basahon ta. Nagsabat si Job, wala sing pulos ang imo ginahambal. Yes. Ang mga maayo lang bala nga mga butang, ang aton batunon halin sa Dios. Si Job, ang maayo lang bala nga mga butang. Nakabaton na tamay nga mga butang. Kita ang pinakamanggaranon nga pamilya diri sa sining nga lugar. Kita ang pinakahilti nga pamilya sa sining nga lugar. Kag siling si asawa na anad ka baton maayo eh. Sige ba nyo? Ang inyong kabataan, anarabla sa paghatag kwarta nga damo. Kung maglambot ang panahon, nga hindi na sa kaintindi, kung way ka na ihatag, awayon ka na, subong nga ginikanan. Pero si Job lait. Ang mga maayo lang bala nga mga butang, ang aton batunon halin sa Dios, kag indi ang mga malain, sa pihak sang natabo sa iya. Repeat after me. Sa pihak sang mga natabo sa iya, wala makasala si Job pinaagi sa paghambal sing malain. Isa sa mga lesson sa life when I pass through this crisis. Hindi gid maghambal sing malain. Tungod kay kung maglambot ang balatian, maglambot ang mga kasablagan, maglambot ang mga kapipitan, imo makita iya, hindi malain ang magagawa sa imo baba, kundi mga maayo nga mga butang para sa Diyos. Pagpakan nato na Ginoo. Nga na-miss naton ang aton experience sometimes sa aton mga kabudlayan tungod kay nagagawa sa aton baba ang hindi maayo. I would like to close this because time is running out. Ako nagisgutan gaina. During Dr. Payson illness, si Dr. Payson nagmasakit. Isa ni siya kagitawag sa sulugoon sa Diyos. Isa ni siya kaalagad sa Diyos. Nakasaysayan nagsiring, a friend coming into his room said, "Well, I am sorry to see you lying there on your back." Sila nga iabyan, nagsulod siya. "Sorry, Dr. Payson, kikasubo ginakon maglantaw sa imo nga gahigda ka sa banig." When I meditate sa sini nga kaagi, ako naintindihan. Ako na isa ka tawo magmasakit. Palangga niya ang banig. Right? Doon hindi siya maghalin sa banig. Mga 14 kaadlaw, siling sibukay, no'y tindog-tindog ka, lakat-lakat. Hindi mo mahimo. Hindi mo mahimo. Dahil ako naintindihan nga din, may mga kaso nga din, ang akon mga parinti nga nagmasakit, ang akong kilala, gakapilahan ang likod. May mga kaso nga giulod gani ang likod. Gapalang hupak ang likod. Tungog kay hindi makabiya sa paghigda sa banig. Kakaangay sini si Dr. Payson.
Siling ang iya friend. Doktor, ano ang imo naintindihan sa imo sitwasyon nga ara ka sa banig? Gamyang ka sa banig. Perti katahom sa deklarasyon sa sining nga tao. Kasi nagbasa ko sini, dumatulo akong luha. Dr. Payson, nagyuhum sa iya. Gihuman siya. Siya, brother, gialaw sa Ginoo nga ang posisyon ako gahigda ko sa banig. Agud nga ang akon mata way diri sa kilid, way sa piha kundi sintro sa Dios nga naghatag sa akon singkamot. Utod kagabihan, tandaan mo ni kung kaisa mag-abot ang kaimtangan nga kangay sini. Pero intindihon mo, God is the God of plan, purpose, and objectivity. Nga din, kung maglambot na ang imo panulok, waay na sa imo kilid, waay na sa imo pihak sa luyo, kundi pagkadto na dito. Tandaan mo ni, in conclusion, pwede ka kudalon ni Satanas sa kilid. Pwede ka kudalon ni Satanas sa pihak. Pwede ka i-kids niya sa imo tiil. Pwede ka i-kids niya, ibutang ka daw kids sa imo uluhan. Pero hindi i-allow sa Diyos nga kudalon ka sa ibabaw. Tungod kay ang tag-iya sa ibabaw, amo ang Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Way sig isa nga mag-intervenir, way sig isa nga makakudal sa ibabaw. Tungod kay kung ikaw anak sa Diyos, ang imo kontak, ang imo signal, wala dire kundi sa ibabaw. For being with us. Till the next episode of our Good and Evil series. For prayer requests and other concerns, you may leave a comment below or you may reach us through our Facebook group, UCC Cadiz. God bless